Sa MRT at LRT, singil sa mga pampasaherong jeep naman ang magmamahal. Naglalaro sa 50 sentimos hanggang piso ang planong fare hike. Erica Tapalya, ikwento mo. Well, ito mga driver, ito mga operator, masyado na silang mainit. Sakali na mag-uusap. Saan tayo mag-uusap? Sa kalsada na. Yan ang hamon ng mga tsuper at operator ng jeep kung hindi maipapatupad ng LTFRB ang hiling nilang taas pasahe bago matapos ang buwan. Gusto nilang itaas ng piso ang minimum fare sa jeep mula sa 7 piso. Kitang-kita kawawa naman yung mga driver, kinukutungan pa. Pag nag-decide ang ERB mag-move, aprobahan yung oil companies ng panahon ng regulation, doon kami nagpa-file, kami sinusundan kami pattern nun. Pero talo na raw ang mga tsuper dito. Lalo't pumapalo na sa 39 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Makatarungan lang siguro at maunawan tayo ng board ng LTFRB na dapat piso na ang aming pamasahe. At ito ay wala pa kaming nilabag sapagkat ang talagang pamasahe ng jeep ay 850. Sabi ni LTFRB Chairman Attorney Nelson Laluces, hihintayin nila ang isasabit na computation ng mga transport group na magiging basehan ng hiling na fare increase. Pero ang sigurado raw, maglalabas sila ng desisyon para sa taas pasahe ngayong Enero. We will deliberate on whether the increase is 50 centavos or 1 peso for the first 4 kilometers. Yes, for first 4 kilometers. Erica Tapalya, News 5. Hindi na nga mapagkasya ng masang Pilipino ang kanilang kinikita sa isang araw. Pero may mga eskwelahan pang ginagatasan ang kanilang estudyante. Nirereklamo ngayon na higit 100 graduating students ng Philippine Normal University ang sandamakmak na graduation fees na sinisingil sa kanila ng eskwelahan. Para saan pa raw na tinatawag silang iskolar ng bayan? Narito ang report. Problemado ngayon ang lahat ng 4th-year students sa Philippine Normal University, pati na ang mga magulang nila. Karapalan daw kasi at sobrang mahal ang sinisingil sa kanilang graduation fees. Mahigit 100 estudyante ang lumapit sa News 5 para magreklamo. Ang sinisingil sa mga estudyante, 1,500 para sa graduation pictures, 1,500 uli para naman sa yearbook at 1,400 naman para sa graduation ball na gaganapin daw sa Manila Hotel. Pinaninindigan namin na yung mga ganitong mga payments, lalo na sa mga state universities and colleges, ay dapat hindi compulsory. Ito ay dapat voluntary. Tambak na ang reklamo sa Seniors Committee ng paaralan na responsable sa mahal na singilan. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang paniningil sa mga pobreng mag-aaral. Dahil dito, nagbanta na ng boycott ang mga estudyante. Boycott, ibo-boycott yung operation ng Seniors Committee dahil hindi kami, yung una, may mga estudyanteng natatakot pero nung nag-convene na kami, nagkaisa na rin yung mga senior students na hindi matakot dun sa mga pananakot nilang mga clearances. Kagad namang inilapit namin ang problema sa Commission on Higher Education. Ayon sa CHED, mukhang ginagatas estudyante. Kaya dapat lang na kaagad nila itong itigil. Ang mga graduation rights, unang-una, dapat simple lang. Hindi dapat ito i-hold sa mga mamahaling mga hotel o mga venues na masyadong marangya at magagastusan ng mga estudyante. Bawal yung mga pinipilit silang bumili ng mga kung ano-anong memorabilia o pwede nila itong ireklamo sa CHED. Kasi paglabag yan sa ating mga regulasyon. Pero tila nagbibingi-bingihan pa ang pamunuan ng paaralan sa mga reklamo. Nakapagbayad na raw sila kasi sa hotel at sa gagawa ng yearbook ng mga estudyante. Kaya wala na silang magagawa pa. Nung dumating yung reklamo sa amin, medyo kalagitnaan na. Pakiusap ko sa mga nagrereklamo, aralin na lang natin yung mga naging transactions, naging proseso. At mula dun sa mga lessons na makikita natin doon, isaayos natin, magkaroon tayo ng guidelines. Erwin Tulfo, News 5. Nasa bata ang higit 500 kilo ng karne na ibinebenta ng mas mura sa Maynila. Illegal daw kasi itong pinasok sa bansa at hindi dumaan sa safety inspection. Dindo Flora, ikwento mo. Konfiskado ang mahigit 500 kilo ng imported frozen buffalo meat na galing pa raw sa India. Ayon sa meat inspectors, wala itong import permit at bawal ibenta sa palengke. Pero dito sa junk trading sa Bloomington, Maynila, bargain ang buffalo meat na 180 lang kada kilo, kumpara sa kaninang baka na 230 per kilo. Pinapayagan ng importer nito na mag-import tayo ng ganitong klase ng meat, provided diretso ito sa isang food processor.
Hindi ito pwedeng i-drop kahit sa anong point, lalong-lalo na kung i-offer for sale. Babala pa ni Dr. Joey Diaz, hindi ligtas kainin ng buffalo meat. Baka raw kasi marumi ito at kontaminado ng mga bakterya. Lalo na't hindi ito dumaan sa kanilang pagsusuri. Pangunahing dahilan daw kaya nangyayari ang kalakarang ito ay dahil napakamura ng buffalo meat na galing sa India. Hinahalo daw nila ito sa karing baka para lalong lumaki ang kanilang kita. Labag sa City Ordinance ng Maynila ang pagbebenta ng iligal na karne. Kaya posibleng makansila ang import permit ng may-ari ng tindahan at pagmultahin sila ng 3 hanggang 12,000 piso. Dindo Flora, News 5. Arestado ang isang babae sa QC matapos manggulo sa isang gimikan kaninang madaling araw. Sa sobrang kalasingan, pati mga umaawat nakatikim din ng kalmot, kagat at sipa. Sel Guevara, ikwento mo. Wala akong pakialam. Tanggalin mo yan kung tanggalin mo. Magsasalita ako. Hayong ka. Hanggang sa presinto Gis ng Quezon City Police, hindi mapatahimik ang babaeng ito habang kinakausap ng mga pulis. Inireklamo kasi siya ng panggugulo sa isang bar sa bahaging ito ng Tomas Morato kaninang madaling araw. Iniinda naman ng bouncer ng bar ang mga kalmot na inabot niya kay Miss X nang awati niya sa pagwawala sa loob ng bar. Lasing na kasi yun eh. Pauwi na yun, kaya lang inaalalayan ng mga kaibigan, ayaw magpaawat. Nagalit ngayon doon sa kaibigan. O kaya yun, nagwala na. Pati nga kami, may kalmot ako eh, yun o. Pati si Aling Seferina na nakatambay lang sa labas ng bar, kinaladkad at tinawag pang pangit. Sige kang pangit. Kalap pangit. Nang dumating naman ang mga pulis, sila naman ang napagdiskitahan. Inabutan namin siya, nagwawala pa. Nung yung hinuli namin siya, sinipa nga ako, kinagat yung kasama ko. Dinala si Miss X sa Jose Reyes Medical Center para matiyak kung sa alak lang lango ang babae habang inihahanda ang kasong alarming scandal, malicious mischief at direct assault. Sel Guevara, News 5. Masaklap naman ang naging ending ng away mag-asawa sa Pasig. Lumaklak ng panlinis ng alahas ang isang ginang dahil sa pangsiselos sa panaginip. Malo Echeverria, ikwento mo. Kunting bagay lang, ba't ganun ginawa niya eh? Hindi matanggap ni Ray Cortez ang pagpapakamatay ng kanyang asawang si Lenny. Ayon kay Ray, nag-away silang mag-asawa kanina madaling araw dahil ginabi siya ng uwi. Nagsisilos yan pag hindi agad ako naka-uwi. Ganun kasi alam niya na sa panaginip daw niya, may iba daw akong babae. Dagdag pa ni Ray, sa loob ng 5 taon nilang mag-asawa, naging pisikal na ang kanilang away. Kaya para makaiwas sa masaktan si Lenny, umalis na lang siya ng bahay. Pero makaraan ng 20 minuto, umuwi rin siya at nadat na lang na sumusuka ang asawa dahil ininom pala nito ang isang bote ng panglinis ng alahas. Di ba akalain na nandun pala yung ininom niya yung silver cleaner eh. Agad niyang itinakbo sa ospital si Lenny pero namatay din ito. Ayon pa kay Ray, noong pa man ay ilang beses nang nagtangkang magpakamatay ang asawa. Nag-aaral pa kami dalawa. Pag mag-away kami, uminom talaga yan siya ng mga gamot. Ngayon, na-hospital nga rin yun. Uminom siya ng isang boteng pangalan nito, vitamins. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung may foul play sa pagkamatay ni Lenny. Malo Echeverria, News 5. Showbiz action tayo. Todo effort ngayon si Mark Heras para patunayan sa mismong fans niya na si Ina Asistio ang nararapat na babae para sa kanya. At Annabel Rama, nag-init na naman ang dugo kay Heart Evangelista. Kung bakit, Jeff Fernando, ikwento mo. Desidido si Mark Heras na magsipag sa kanyang karir ngayong taon. Marami kasing fans ang nagsabi na hindi naging maganda ang epekto sa kanya nang maging sila ni Ina Asistio. Sa relationship namin, actually hindi naman siya naka-apekto. Pero for Ina, yun nga din yung sinabi ko din dati na diba, kawawa naman yung tao, naiipit siya dun sa sitwasyon. And sobrang nahiya talaga ako. Para naman kay Ina, hindi raw siya aalis sa tabi ni Mark kahit ayaw ng fans sa kanya. Naging manhid na lang po ako sa dami ng masasakit na words na natanggap ko ever since from the start. Sa akin po ngayon, tinatawanan ko na lang eh. Payo ni Mark sa mga naninira sa kanila. Sa uulitin, diba, sana iwasan na lang nila na mangdamay ng ibang tao. Kung gusto nila ako gawan ng kahit anong issue na ginagawa naman nila sa akin dati pa, ako na lang. Huwag na sila mandami ng ibang tao.
Ayaw pa rin magsalita ni Raymond Gutierrez tungkol sa iringan ng inang si Annabel Rama at ang dating best friend na si Heart Evangelista. Kaya si Annabel na ang nagkusang magsalita para sa anak. Hindi man lang daw nagparamdam ng utang na loob si Heart kay Raymond na naging dahilan para magkaroon siya ng career nung mawala siya sa Kapamilya Network. Masama lang loob ko kasi wala siyang utang loob kay Raymond. Si Raymond taga nag-convince sa akin tanggapin ko si Heart as talent. Dagdag pa ni Annabel. Hayaan mo na mga ganyang mga tao na hindi pinanganak ng masaya at walang utang na loob, wala tayong magawa, Lord. Ganun talaga siguro yan. Wala pang pahayag ang kampo ni Heart tungkol sa issue. Jeff Fernando, News 5. Susunod sa aksyon, matinding baha sa Albay at Leyte. Sinisi ni Pinoy sa iligal na pagtotroso. At daga sa Germany, duling, abangan niyan sa Makata Super Video.